Okay, so isang magandang araw mga pare ko. So for today's video, hahasahin natin ang ating planer mga pare ko, no? So tuturo ko sa inyo kung paano maghasa ng ating planer kasi mapurol na itong blade ng ating planer. So hindi magandang gamitin po ang mapurol na planer kasi kapag mapurol siya, hindi maganda po yung kain. At the same time, mahihirapan po yung ating planer, mag-iinit ang ating planer, merong posibilidad na madaling masira po ang ating planer, madaling ma-bearing, at saka isa pa, masisira yung ating armature o dili kaya yung ating tawag dyan, yung magnetic field ng ating planer. So ayan, samahan nyo po ko mga pare ko. Okay, so ito yung mga kakailanganin natin sa paghasa ng ating planer. Yung pagtanggal ng kanyang blade, syempre kailangan natin ng T-wrench na size 9mm po yan mga pare ko. Itong Phillips screw pang tanggal natin sa guide ng ating blade, at saka ito yung guide ng ating blade, and then ito po yung guide ng dalawang blade para sa ating paghahasa. So ayan, okay, so tanggalin na natin tong kanyang blade. Sandali lang, teka lang, bakit ba ikaw na lang ang laman sa isipan ko'y hinahanap kita at wala nang iba. Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Okay, so kailangan natin ito mga pare ko, itong guide ng ating blade para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng ating ito yung guide niya. No, huwag niyong tatanggalin ito mga pare ko. Yung iba kasi tinatanggal na itong guide na to. Huwag niyong gagawin yun, no? Kapag hindi maganda yung set ng ating blade mga pare ko, posibleng yung ating planer ay magbabibrate po siya, or di kaya madaling ma-bearing yung ating planer. So ayan, yung iba tinatanggal itong guide ng setter. Damdamin ko dahil ayokong malayo. Okay, so ito na yung ating blade. Okay, so ito naman mga pare ko, dito natin ilalagay yung dalawang blade kapag hinasa na natin. So ito, lagay natin pa ganyan. Tapos yung isa mga pare ko, ilagay natin sa baba. Ayan, para pag hinasa natin parehas yung parehas yung pudpod ng ating oil stone. Ayan, then higpitan. So ganyan lang mga pare ko and then hasahin na natin yan. Okay, so ito yung gamit nating oil stone mga pare ko. So ayan, napakagandang oil stone. So pino lang yung gagamitin natin, hindi natin ginagamit itong wrap nya kasi masyadong wrap. Itong pino lang. Ayan. Okay, so all purpose yung bench natin mga pare ko. So dyan tayo naghahasa. Ang kagandahan nito, nakatayo tayong maghasa. Mas maganda kasi nakatayo, mas madali para yung weight natin mapupunta po dito sa blade. Mas maganda yung nakatayo kaysa yung nakaupo mga pare ko, no? So ayan, ayan, tulak lang natin na pa ganyan. Ayan.
So ganun lang mga pare ko. So ayan, pwede na to. Tatanggalin natin ito and then ipipinis na natin siya. Testing natin kung matalim ba siya. So ayan, napakatalim oh. And then testing natin sa balahibo mga pare ko eh. Ayan. So di makita yung balahibo. Ayan, pwede na po siyang pang-ahit. So ganun lang mga pare ko ang paghahasa, napakadali lang po. Okay, so itest natin yung ating hinasa dito sa plastic mga pare ko. So titingnan natin kung talagang matalim siya. So ayan, try natin. Ayan, so matalim nga siya oh. Ayan oh. Okay, so pagkatapos nating hasain mga pare ko, so kailangan natin itong setter. So ganyan lang siya oh. Ayan. And then kunin natin yung guide. Ito yung kanyang guide mga pare ko, huwag niyong tatanggalin ito. Yung iba kasi tinatanggal ito tapos ini-squeeze-squala na lang doon sa may planer. Ang problema doon mga pare ko, magbabibrate po yung ating planer. Ayan, kapag kabago ang inyong planer mga pare ko, i-check nyo po yung inyong setter. Pwede naman po itong i-revise po. Kapag hindi maganda yung kain ng ating planer, pwede po nating baguhin yung ating setter. So ayan, kasi yung mga nabibili hindi naman po perfect. Alam nyo mga pare ko, kapag hindi maganda ang set ng ating blade, hindi po maganda yung trabaho po natin. Ayan. Hindi maganda yung trabaho, ang planer natin nahihirapan po sa ayan, nagbabibrate nga, madaling masira po yung kanyang mga bearing kapag kaganon po mga pare ko. Mahirap hawakan kasi nga nagbabibrate po yan. Ayan. Okay, so ganyan lang. And then ito, hawakan natin na pa ganyan and then higpitan po natin yung kanyang dalawang screw. Ganyan lang mga pare. Pakadali. Ayan. Yung ibang karpintero mas magaling pa dun sa gumawa ng planer. Okay, so pagkatapos ng maiset mga pare ko, lalagay na natin yung ating blade. Ayan, meron naman siyang groove doon. Yung groove na yan mga pare ko, dyan papasok yung guide natin. Ayan. Okay, so ayan, nakaayos na siya mga pare ko, no? And then ilalagay natin yung kanyang takip. Ayan, housing. Ganyan siya mga pare ko, ah. Ayan. And then totornilyo na natin ngayon yan. Sun is up, the music
music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one. Okay, so ayan na siya mga pare ko. So testing natin. Oh, walang ka-vibrate po. Tingnan natin kung may vibration. Oh, so ayan siya. Oh, hindi man lang siya nanginig mga pare ko. Ayan. Okay, so i-test natin sa kahoy. Ito siya. Ayan. Okay, so ganun lang po ang pagkahasa ng ating blade mga parikoy. So ayan, kung nagustuhan nyo yung aking video, please like, share, and subscribe po. I'm biased, and I know there's no